Hello mga lods at welcome back sa ating buting channel So ayan at maligayang pagbabalik at ayan magandang buhay sa ating lahat So ayan at good day. So ito at meron naman ako i-share sa inyo at maayong adlaw sa inyong tanan So ito. So niya tayo i-share sa inyo karon nga laing idea na pod or laing content usa ra gyapon ka amplifier. So nga atong ikadalit sa inyo So ayan mga lods at meron tayo dito concert AB502 BT so bagong style na naka-digital na siya. So ayan, tignan natin kung maganda ba load nito. Sabi ng mga ari nito is na burn out So na burn out to. Di ko alam kung ilang watts yung niload lang speaker. So ito yung alamin natin kasi sabi na burn out daw. So ito at bago natin simulan to mga lods ay inanyayahan kitang paki-subscribe sa aking muting channel or pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So yan, para lagi tayong sana all mga lods. So yan, thank you sa mga sa mga bago ko subscriber at sa mga magsa-subscribe pa lang or yung napadaan lang sa ating muting channel. So bago nyo po lisanin yung aking channel mga lods, paki-subscribe po, pindutin nyo lang po yung red bell red bell button kung gusto nyo bumalik sa ating channel at ilagay nyo na sa all. So ayan, continue lang tayo. Open muna natin, sisilipin natin kung anong laman itong amplifier na to. Mga bagong model ng concert clone. I think clone to. Kasi nga ay gawangan ng ito. Ito, na-open na natin. Surprise! Laki pa ng space mga lods. Liit na lang ng board mga lods So 4 transistor lang. 4 na transistor lang. So ano pala to? Siningil ng ating kaibigang technician sa town Siningil niya ng 1.5. So kasi nga ayan na burnout. So sabi ko gawin kong gawin kong 2 pairs per channel kasi nga ay baka malaking watts ang niload ni customer dito. So ayan. Ayan burnout nga. What's up mga people? Sunog maruglubot na ning trabahoan i-overload na po nila mga lods So overload na naman to. Labnot dala ibot na puntahan ron. So isang channel sunog ata yung isang channel ay ayun mapapalagnot dala ibot tayo nito. So tignan ko kung ano pwedeng gawin dito. So tanggalin ko yung board para mas makita talaga natin mga lods So yan mga lods at ito ang liit talaga ng board mga lods. So ingat talaga sa pagbili ng amplifier So hindi pumutok yung fuse nya. So nagka-overload, hindi pumutok ang fuse. Grabing sunog to. Recondition na naman natin ito isang channel. Sa tingin ko goods lang yung isang channel. Bago pa naman tong amplifier na to. Siguro na-load ni customer sa isang channel lang yung speaker Kaya yan ang resulta. Tostado. Ito buti hindi nasunog dito, kundi mahirapan tayo sa pag-tracing nito. Buti isang channel lang nasunog. Pero gawin natin tong 8 transistor para naman ay tumibay konti kahit papaano So ito at tanggalan muna tayo. Tanggalin natin tong heatsink. And then palitan natin ng bagong mga parts. So ito, continue na tayo mga lods So tanggalin ko muna lahat ng mga need tanggalin. Ayan mga lods, update tayo at ito. So nabutasan ko na kung sana siya. So para gawin kong 4 pairs. So napag-isip-isip ko, hindi naman gaano kalakihan yung transformer. So ang gagawin ko na lang dito, patitibayin ko na lang So ayan at gagawin ko dito sa kanya is papalitan ko na lang yung niya kasi fake naman tong niya nilagay na transistor So yung mumurahing lang transistor na hindi copper yung kanyang So
So, gagawin ko dito, papalitan ko ng ano, C5200 at saka A1943 ano. So, yung A1941, ayan, papalitan natin ang A1943 at saka yung C5198, ay papalitan natin ng C5200 para ano na siya. Di na natin kailangan mag-additional ng transistor. Ang gagawin natin, palakihin na lang yung transistor. So, ayan. At goods naman din siguro. Pati itong mga 0.47 ohms tinanggal ko kasi 3 watts lang. So, gagawin ko dito isang piraso lang pero 5 watts na 0.25 or 33. Pwede lang yan. So, ayan. Ito na yung sunog. Kinalkal ko yung carbon, no, para in case hindi mag-contact yung ating carbon na nasunog kasi na yun eh. Tinanggal ko na lang siya. So, ito. Itong mga yung A647 at saka D667 ay papalitan natin yan ng malaki na final driver na yung A9, yung A647 papalitan natin yan ng A940 at yung D667 naman ay C2073. So papalitan natin yan. Or yung isang pwede rin yun na meron tayong basta kung ano pwede pampalit na medyo malaki ay pwede lang na basta NPN at saka PNP lang na transistor So ayan. Ibang niya parang single bus lang yung kanyang main amplifier. Hindi siya So ito, tatanggalin tataniman na natin mga lods So yung ginamit na relay ay mga second hand lang din Kumbaga ni-recycle lang din ng China. Ni-recycle lang din nila, hindi brand new yung mga relay. So ayan. Mga lods, at update tayo. So ayan, nataniman na natin. So yung tinanim natin A1941 ay pinalit natin ay A1302. So magandang transistor din to. So original to, Japan pa to So ito talaga yung original Japan na made na transistor. So galing to sa sa meron tayong chinap-chap ata na ba yun? Yamaha mga lods. Yamaha na malaki, parang siya, pang 5-in-1 na amplifier Japan galing. So chinap-chap ko kasi nga ay pinachap-chap na ng may-ari. At kasi nga gawang kinalawang na lahat mga lods So hindi ko naman ma-restore kasi yung mga ibang pyesa ay walang available dito. Kaya ang ginawa ko, chinap-chap, tinanggal ko na lang mga transistor. Then sa kabila yung pinalit natin sa C5198 ay so yun C3281. So original din magandang klase to. So ito, tignan natin kung hindi pa matibay. So yung 0.47 ohms na 3 watts pinalitan natin ng 0.22 ohms So ayan, tignan natin. So yung naman ay yung mga final driver niya malaki na. And then yung mga niya, yung sa driver transistor ay pinaganyan natin mga lods So yan, pinagharap natin yung front to front nila, yung wait lang. Ayan, para mag-sync in yung init ng driver para magbabalance So ayan. Kasi nasisense naman yan nila. So ito. Testing natin kung goods na to. So may nasunog din pala dito na 1K connected dito sa ating UCP. Itong UCP na to ay connected dito, nasunog din kaya pinalitan natin. 1K lang yung pinalit natin dito. So ito yung UCP nya, yung 1.5K na na galing sa ating emitter ay yan. So yan, testing na natin. Kasi sayang din naman kasi natin pagpalitan pa natin to ng magandang pero maganda na yan transistor natin nilagay na output ay original yan. So same pa rin sa mga 502 yung board nito. Ayan kaya si Concert na si Concert, ang daming clone. So ito, testing na natin So yan yung mga binunot natin. Ito yung mga transistor nya. Hindi yan tatagal. Ito maganda, matibay na to. So swerte ni customer. So made in Japan yung output transistor nya. So yan. Mga lods, update tayo. Naibalik na natin. So yan malaki na yung transistor ni sir. So nagiging original na. So yung transformer hindi pure copper mga lods. May pabigat pa. So ito power natin. Naka series bulb muna tayo. So ayun, walang react yung series bulb natin.
Ayun, nag-click na yung relay. So it means walang problema. May delay naman, ano? Iyon, no? May 5 seconds delay. So, yan. Testing natin. May speaker na din ako nilagay. Testing natin kung wala na ibang problema. Saan ba to? MP3. Ayun. Kulang ng bass ah. Tingnan natin. Kulang ng bass mga lods. Kulang lakas. Oops. Volume pala may ano. Basag mga lods. Problema ata ang volume. Yun oh. Check nga natin kung may DC out to. Kung may problema din ata sa tone control to ah. Grabing pagkasunog ba. Ano natin talaga. Ipit ko muna sa ano. Check natin baka nagdi-DC out to. So ayan, check natin. Bakit basag yung tunog niya? So wala namang DC out. Sa right channel ata to, left channel. Wala naman oh. So milliamp lang mga lods. So nagmi-milliamp tayo. Problema ata tone control nito ba? Tumutunog. Yun, wala namang DC out yung main amp natin. Bakit basag? And then DC tayo. So wala naman, meron oh. Lumalabas AC naman ano. Takasan natin pa. Ayan, parang nagdi-DC siya. Wala naman. Yun, nagdi-DC pala to mga lods oh. Baka pati isang channel to sira din. Hindi natin pinalitan kasi yung kabila eh. Yung isa lang, yung nasunugan lang, yun lang yung pinalitan natin. Meron siyang bigla lumalabas na DC ano. Itong isa, ayun, nagdi-DC siya oh. Auto range din kasi itong ano natin. Taas na. So check natin kung bakit ganito to. Basag ang tunog mga lods. Full na yung ano bass oh. Walang kabas-bas. Basag talaga. Basag na basag. Walang lakas yung power amplifier. So magbo-voltage check tayo sa ating tone control. Kung present lahat ang voltahe.
So check natin kung meron tayong, ito yung sa supply na tone control niya mga lods. Ito plus, ito yan o. Yan yung supply no. Ito yung plus G at saka negative ata. Kaya natin sa plus at saka negative kung meron tayong masusukat na 20 plus volt. So wait lang, hirap ihawak. So itong isang kabilang kamay natin. So ayun nga, meron namang 12 volts dito sa, so meron tayong 24, so it means goods na goods yung ating supply ng ating tone control dito. Ano to? Pag ginagalaw mga lods oh. Ayun, dito lang pala, putya, dito pala. Maluwang yung mga ano oh. Hindi ko naman to ginalaw kanina. Maluwang pala dito. Test natin kung may voltahe. Ito pala. Sa may 24 naman. Dito pala, biglang umugong eh nung natulak natin. Yan natin to. Kaya kailangan talaga to, ganito mga lods, tusukin nyo talaga. Minsan may mga lost contact. Tusukin natin to lahat. So ayan, sana nagustuhan yung video natin mga lods ano. Yan yung isa din to sa rason kapag may lost contact sa mga ano, sa mga pins. Dito lang pala, lost contact pala yung supply dito sa ating pinaka master volume board ano. Kaya pala parang walang function yung ano, yung loudness. Yun, meron na. Pinakaban niya ako, akala ko nag-DC out na yun ah. Wala kasing buwelo kaya, at saka ito din oh, automatic yung ano natin, kaya minsan lalabas yung DC. Kasi pag maganda kasi gamitin na ano, yung ano, yung merong selector ano, na pwede ka mag-select. So test natin ulit yung out. Kung ilang kasi may bus na no. Oops, sumobra din. Sumabot tayo ng 10. Dito niya malalaman kung ganito yung tester na gamit nyo. Dito pindutin nyo lang tong ano para mag milliamp siya no. Ayan, milliampere. So ayan may EMA oh. Ayan, tapos lagyan ng audio. Ito, tusukin natin dito. Ayun oh. So wala namang DC na nangyayari. So ayan. So dito mo mamalaman sa milliamp pag may DC out. So ganyan talaga yung lalabas mga lods oh. So kasi nakaselect naman to, steady naman yan siya sa milliampere. So ayan, ganyan siya lalabas DC. Kapag ka bumababa yung parang sign na ano oh. So yun ay AC ano, yung ganito. Ayun. Yan oh. So AC yan siya mga lods. Yun. So it means goods na. So wala nang DC out to. So ayan. Nada na din tayo. So kapain natin.
So tamang init lang naman. So direkta natin kasi nga umiilaw yung series bulb natin, ano. Hindi natin may lakasan. Yun, rekta na to. Yun, nag-click na yung relay. Working goods na mga lods, ano? So ito hanggang dito lang yung video natin mga lods kasi nga medyo mahaba-haba na rin, no? Konti kahit papano ay success naman yung repair natin at napaganda pa natin yung amplifier ni sir. At sana ay matutuwa siya sa ating ginawa at kung makikita niya man yung video natin ay kasi minsan kasi mga lods hindi naman natin masisi yung customer natin na minsan pag-isipan tayo ng masama, ano, na ganyan niloloko natin. So kasi hindi naman talaga nila alam at hindi nila nakikita yung mga ginagawa natin. So kaya yan at tayo na lang yung mag-a-adjust. Kahit lukuhin tayo okay lang. Tayo lang kasi may alam mga lods. So hindi natin masisi. Minsan kasi yung ibang tech natin na hindi matino yung mga ginagawa minsan. So kaya yun napasama tayo. Minsan masasagit talaga sa isip ng mga customer yan. So yung mga nakakilala sa akin alam na nila yan. Kung sisingil ako sa presyo, alam naman nila yan na talagang pinaganda ko yung amplifier nila. Kapag ka nagsasabi akong yung iba kasing customer mga lods, pag sabihan mo na recondition, hindi kasi nila alam yun. So ang alam lang nila yun, i-repair lang natin. At kumbaga yung mga sira, ganun ba? Kumbaga sabihin na recondition. So yung minsan nga, magsasabi ako sa customer ko na recondition lang yung binabayaran nila, minsan nga ina-upgrade ko pa. So pinapaganda ko pa yung kanilang amplifier, ano. So ayan, ganun tayo mga lods. So yung mga nakakilala sa atin ay alam na nila yon. So mga viewers ko diyan, mga silent viewers na kahit hindi nagko-comment yan, tinitignan nila yan yung video natin. So kahit lang amplifier nila makikita dito sa channel natin. So yan, maraming salamat mga lods, ano? At Diyos na bahala sa inyo sa inyong kabaitan at magandang buhay sa ating lahat. At maligayang mga bagong taon, January tayo ngayon, ano. So ayan. More blessings to come mga lods. So tuloy-tuloy na to kasi ang dami ko talagang need i-repair mga lods. So yung iba nga ay nahihiya na ako. Minsan kasi yung kunyari mga ganito. So nag-order kasi hindi naman talaga natin alam na yung ganito yung parts na sira. Minsan kasi walang available dito. Ako din walang available. So ang ginagawa ko, nag-order pa ako. So minsan kunyari isang pyesa lang orderin mo, lugi ka doon sa shipping, 'di ba? So kaya minsan natatagalan yung ganito nire-repair ko mga power amp. Ay kasi nga kumbaga gusto ko may kasama pa akong i-order doon bukod lang doon sa isang pyesa, kailangan may kasama para hindi ako lugi sa shipping, ano. So kaya minsan natatagalan, kaya sabi ko pagpasensyahan niyo na, no. So hindi naman tayo ano, at least once sinabi kong ayusin ko yan. So yung iba naman yung mga power amp na hindi na kinuha, hindi nagpaparamdam. At yun meron tayo doon ano, yung Tucson-Ra na CA50. Hindi ko talaga maayos-ayos yung ano mga lods kasi nga ay duda ko doon yung pinaka mismong board na yung problema, no. Ay sabi ko i-change board na lang. So hindi naman nagbigay si sir ng pera pambili ng i-change board ko. Siningil ko na, ningi ako sa kanya ng 5K kasi nga 5K yung buong board eh. So ng Tucson-Ra CA50. So wala akong maano kasi hindi naman nagbibigay ng pera. Lang naman ako yung magsasacrifice ng pera tapos hindi pala kukunin. So hindi ko naman pwede ibenta, baka hanapin. So kaya yun yung ano ko.
minsan talaga pagpasensya nyo na rin ako at hindi ayaw ko rin talaga mag ano. Minsan kung ganito, ako muna yung naglalabas ng pera kasi meron naman akong stock ng pyesa dito. Saka ko lang sisingilin customer ng pambayad nito kasi siningil na to ng kaibigan natin. So siya na yung singil doon. So wala naman din natin bibigyan yon. So konti lang talaga yung maiwan sa atin. So kumbaga buhay-buhay lang. At ito, thanks for watching mga lods.